Okay na po, tita. Nailibing na po namin si Mama. Ano ka mo? Diyos mio, kang bata ka! Ang usapan natin ay bukas pa ang libing! Bakit naman bigla mong pinalibing ang mama mo na hindi ka nagsasabi? Ang tigas ng ulo mong bata ka! Tita, hindi na kami mga bata. Pwede na naming pagdesisyonan yung mga ganitong bagay. Hindi mo naiintindihan, Alena. Sa loob ng 40 days, ang mga kaluluwa ng namatay ay nasa lupa pa. Ang sabi ng mga matatanda, kung hindi mo susundin ang mga pamanhiin tungkol sa patay, ay pwedeng kumuha ng buhay ang kaluluwa ng namatay sa mga naulila niya. Pwedeng ikaw o si Running isasama ng mama niyo sa hukay niya. Story time. Tawagin niyo na lang akong Alena, 40 years old, at kasalukuyang nakatira sa syudad ng Pasay. Hayaan niyo akong ibahagi ang karanasan ko na pwedeng paniwalaan ng iba o kaya naman ipagkibit-balikat na lang ng marami. Lalo na sa panahon ngayon, marami na ang mga bagay na mahirap paniwalaan, gawa ng bagong teknolohiya at makabagong mundo. Hindi ako mapamanhiin na tao, pero gaya ng iba, moderno na rin ang aking paniniwala. Ni minsan nga ay hindi ako pumapatol sa sabi-sabi lang ng iba na wala namang matibay na ebidensya. Para sa akin, ginawa lang ang mga pamanhiin na yan para magbigay ng takot at mapasunod ang mga tao. Hanggang sa dumating ang karanasan na magpapabago sa pananaw ko na yan. Ako ang panganay sa aming dalawang magkapatid. Kami ay anak ng nanay ko sa una niyang asawa. Ang buhay ko hindi naiiba sa mga katulad kong broken family. Bilang panganay, ay ako na ang tumayong ina sa kapatid kong si Ranilio. 3 taon lang naman ang agwat naming dalawa. Pero kahit sa murang edad, ay napilitan ako maging magulang para sa kanya. Ang mga magulang naman namin ay masaya na sa mga bago nilang pamilya. Huling balita ko nga, nakapag-asawa na ang tatay ko. Maliban dyan, ay wala na akong balita patungkol sa kanya. Si mama naman, ay walang makasundo sa mga anak niya sa pangalawang asawa niya. May ugali daw kasi si mama na bukod sa pabigat na nga, ay gastador at mabisyo pa. Kaya nahihirapan talaga silang pakisamahan si mama. Kaya naman kahit may sama ako ng loob sa kanya, ay kinupkup ko pa rin siya. Para sa akin kasi, kahit ano pa ang naging kasalanan niya sa amin, ay siya pa rin ang nanay namin. Noong nakatira na siya sa puder namin, wala pa rin pagbabago si mama. Madalas ay pinipilit niya magkaroon ng otoridad sa mga buhay namin. Kahit na kung tutuusin, ay wala na siyang karapatan dahil pinabayaan niya kami noon. Ngayon na maayos ang buhay namin at nagawa na namin makaahon sa kahirapan, ay sa kanya ko kontrolin ang mga buhay namin. Ang masaklap, bumalik nga siya pero hindi pa rin niya magawang maging isang ina. Ang gusto pa rin niya ang laging nasusunod. Ang luho niya, ang mga bisyo, lahat ay binigay ko para lang hindi kami magtalong dalawa. Hindi ko rin naman siya kayang tiisin. Hindi ko siya magawang palayasin dahil tulad ng sinabi ko, nanay ko pa rin siya. Ayoko namang maghirap siya habang ako ay nabubuhay ng masagana. Minsan, aaminin ko na may pagtatalo din kami lalo na kung hindi ko na kaya ang pagiging diktador niya. Ultimo kasing love life ko ay pinakikialaman niya na. Ang gusto niya palagi ay may pakinabang siya. Gusto niyang patakbuhin ang mga buhay namin nang ayon sa gusto niya. Kaya nang mamatay siya, naging masakit din para sa amin to. Dahil kahit ganun siya, ay sabik pa rin kaming makasama siya na mas matagal pa. Pero darating pa rin talaga ang panahon na paglalayuin kayo ng tuluyan ng tadhana. Ate Alena, kinakausap ka ni Father. Ha? Ano po yun, Father? Pasensya na po kayo sa ate ko. Masyadong lutang ang isip eh. Ako na lang po muna ang kausapin nyo. Iyan na ba ang papabindisyonan nyo? Apo, Father. Gaano-ano ba nyo siya? Nanay po namin. Nasa simbahan kami ni Rani ng mga panahon na to para pabindisyonan ng abo ni Mama. Simula nang mamatay si Mama ay parang ang bilis sa mga pangyayari. Palagi na lang akong lutang at wala sa tamang wisyo. Parang pakaramdam ko, nasa ibang dimensyon ako. Hindi ko alam nito kung ano ba ang totoo o hindi sa mga nakikita at nahahawakan ko. Hawak ko ang abo ni Mama habang kausap namin ng pare. Yakap-yakap ko ang lagayan ng abo niya at ayokong bitawan to para ilagay sa mesa kung saan siya bibindisyonan. Ika-9 na araw niya na nito, simula nang mamatay siya dahil sa sakit na cancer. Matagal din siyang nakipaglaban sa sakit niya para mabuhay. Pero darating talaga ang pagkakataon na mauubusan din siya ng lakas para lumaban. Hindi kami perpektong pamilya, hindi rin perpekto si Mama. Sa katunayan, marami siyang pagkukulang sa amin. Pero sobrang sakit pa rin para sa akin ang pagkamatay niya. Alam kong gusto pa sana niyang mabuhay kaso lubog na kami sa utang eh. Hindi ko na nga alam kung sakit ba ang kumitil sa buhay ni Mama o ang katotohanan na hindi na namin kaya
ang lingguhan niyang gamutan sa ospital noon. Naalala ko noong huling mga araw na buhay pa si Mama. Nagbibiruan pa kami noon kasi gusto kong pagaanin ang loob niya. Inamin na kasi sa amin ng mga doktor na bilang na ang mga araw ni Mama. Sinabi rin nito na ibigay na namin ang mga gusto niyang pagkain kahit bawal sa kanya. Pero hindi namin pinaalamin kay Mama dahil gusto namin na magkaroon pa siya ng pag-asa para mabuhay. Sobrang mahal naming magkapatid si Mama. Lumaki kaming walang ina kaya kahit ganun siya ay ayaw pa rin namin siyang mawala. Sabi kami na makasama pa namin siya ng mas matagal. Pero hindi namin hawak ang buhay ni Mama eh. Mama, sabi ng doktor, maganda ang resulta ng lab mo. Good job ka dyan, Ma. Talaga ba, Lena? Bakit ibang nararamdaman ko? Pakiramdam mo lang yan, Ma. Kasi hindi ka pa totally na magaling. Pero ang sabi ng doktor, nag-i-improve na ang katawan mo. Alena, yung napag-usapan natin ha? Ayoko na nang ibuburol niyo ako. Sunugin niyo na lang yung bangkay ko. Ma naman, huwag kayong magsalita ng ganyan. Gagaling pa po kayo. Cancer lang yan, Ma. Matapang ka, di ba? Kakayanin mo yan. Huwag kang susuko kasi makakapag-chemo ka na ulit kapag umayos ang lagay mo. Basta, ayoko ng burol. Ayoko ha? Ma? Ayoko na rin kasi magpalagay ng tubo sa gilid ko. Ha? Bakit naman? Ma, kailangan mo yun para magtuloy-tuloy ang chemo mo. Alam mo namang medyo hindi nag-function ng mabuti ang kidney mo. Kaya kailangan ng tulong para makleared ka na ng doktor natin. Temporary lang naman daw ang tubo. Kapag umokay ka na, edi makapag-treatment ka na ulit. Natatakot kasi ako eh. Baka pagpasok ko dun, hindi ko na kayo makita. Kung ano-anong iniisip mo, Ma. Sa dambuhala akong to? Pwede ba namang hindi mo ako makita? Lumaban ka, kasi lumalaban kami para sa'yo. Dinadaan ko na lang sa biro ang lahat kahit na durog ako habang nakatingin sa nakakaawang kalagayan ni Mama. Hindi ako sanay na makita siyang ganito. Masanay ako na makita siyang matapang at palaban. Pero ngayon, payat na siya at napakaputla. Halo-halo nga ang nararamdaman naming emosyon na magkakapatid na mawala si Mama. Masaya dahil hindi na siya maghihirap pa. Hindi na namin maririnig ang mga daing niya, ang mga palahaw, at pagtangi sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Nakakaawa at nakakadurog ng puso. Pero mas lamang pa rin sa puso namin ang kalungkutan. Dahil ano man ang mangyari, napakasakit pa rin mamatayan ng isang magulang. Pagka uwi namin ni Rani, ay inilagay ko ang urn o yung lalagyanan ng abo ni Mama sa pinaka-safe na bahagi ng sala. Nilagyan ko ng mga bulaklak ang vase na nasa tabi nito. At pagkatapos ay dumiretso na ako ng kwarto at dito muling umiyak. Nasunod naman ang huling bilin ni Mama. Hindi namin siya ibinurol. Pinakremate namin siya kagad at pagkatapos ay pinabindisyonan sa simbahan. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iyak nito nang marinig ko ang pagkatok sa pinto ng kwarto. Ate Elena? Bukas yan. Pumasok ka na lang. Umiiyak ka na naman? Tama na yan ate. Eto, si Tita Magda. Nasa kabilang linya. Kakausapin ka raw niya. Sumenyas ako kay Rani nito na kunwari wala ako o kaya ay natutulog. Ayoko kasing makausap ang mahadera naming tiyahin. Kapatid ni Papa si Tita Magda. Alam ko rin na wala siyang magandang sasabihin kaya hanggat maaari ay iniiwasan ko makausap siya. Alam ko naman na natutuwa pa siya ngayon na wala na si Mama. Bakit daw hindi binurol si Mama? At bakit inuwi raw natin yung urn niya dito sa bahay? Si Tita Magda ba nagsabi niyan? Oo, dapat daw ay ibinurol natin kagaya naman nakagawian. Hindi raw tayo marunong sumunod sa pamanhiin. Ano na namang pakuluyan? Puro na lang pamahiin. Huwag mo nga pinag-iintindiyang si Tita Magda. Kunwari, concern ngayon. Pero nung may sakit si Mama at nagpapalakas, ay tanong ng tanong kung kailan siya mamamatay. Ewan ko ba dyan kay Tita Magda? Balak yata magtayo ng punerarya. Masyadong pabida kapag may namamatayan tayong kamag-anak ha. Sabi pa nga niya sa akin, bala daw tayo kung ayaw nating makinig sa kanya. Hayaan mo na siya. Sige na, umuwi ka na sa inyo at hinihintay ka na ng asawa mong si Badet. Pakisabi nga pala, salamat sa mga bulaklak at kandila ha. Sige ate, pero kaya mo bang mag-isa rito? Iyak ka ng iyak oh. Baka pabayaan mong sarili mo niyan. Sus, lika nga rito. Payakap nga. Huwag ka mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Sobrang close kami ng kapatid kong si Rani. Dahil dalawa lang kami magkapatid na buo. Kami rin ang palaging magkakampi. Mula nang abandonahin kami ng mga magulang namin. Kaya naman, mahal namin ang isa't isa.
Hindi siya palakibot, hindi rin umiiyak. Pero nakikita ko sa mga mata niya ang kalungkutan. Tulad ko ay nagluluksa rin siya sa pagkawala ng mama namin. Sa pagkamatay nga nito ni mama ay mas nabuo ulit ang bonding namin magkapatid. Namasyal kami para aliwin ng isa't isa. Pumupunta kami sa mall o kaya ay kumakain na magkasama. Sa ganitong paraan kasi ay hindi namin naaalala ang masalimot na pinagdaanan namin sa buhay. Pero kahit nagliliwaliw na kami nito ay hindi pa rin nawawala ang kakaibang pakiramdam ko sa paligid. May kakaiba kasi ako nararamdaman nito. Lalo na kapag nag-iisa na lang ako. Ang mga panaginip ko, ang mga bangungot, o hindi ko alam kung panaginip ba to o totoo talagang nangyayari. Katulad na lang ng minsang umuwi ako galing sa trabaho. Pagkabukas ko ng pinto ay madilim ang buong bahay. Laking pagtataka ko nito dahil iniiwan kong bukas ang ilaw sa sala para pag uwi ko sa gabi ay maliwanag ang bahay. Akala ko nga brownout nito pero tanaw ko naman na maliwanag ang kabilang mga unit. Kinapa ko ang switch ng ilaw pero hindi ko makapato. Kaya inilabas ko na lang ang cellphone ko sa bag ko. Pero saktong pagkapa ko nito ay dumulas to at nalaglag sa sahig. Kamalas naman talaga Nang dadamputin ko na to ay biglang bumukas ang ilaw. Nilingon ko ang switch at nakita ko nandun naman to. Pero kaninang kinakapa ko to ay hindi ko to makapa. Tinignan ko ang kabuuan ng bahay sa takot na baka napasok ako ng magdanakaw. Pero wala namang naiba sa pwesto ng gamit ko. Kaya dumiretso na ako sa kwarto. Nagtaka pa ako ng pagbukas ko ng pinto ay may malakas na malamig na hangin ang dumampi sa akin. Natakot ako nito, lalo na makita kong bukas ang pinto ng balcony. Akala ko napasok talaga ako na magnanakaw nito. May tao ba dyan? Hoy, kung sino ka man, hindi ako natatakot sa'yo. Tatawag ako ng pulis. Wala akong kahit anong naririnig nito, pero mas tinalasan ko ang pandinig ko. Natatakot ako nito pero pinipilit ko na lang maging malakas. Rani, ikaw ba yan? Hindi ako nakikipagbiruan Alam mong matatakotin ako. Isa! Rani! Kasabay ng pagsigaw ko sa pangalan ni Rani ay bigla naman ang pagkurap ng mga ilaw. Napadasal ako nang wala sa oras nito habang nakatitig sa bumbilyang patay sindi. Nagdasal ako nito na sana umayos na to. Pero habang nakatitig ako sa ilaw ay bigla na lang tong pumutok. Rani! Ate Elena! Napasigaw ako sa takot at tumakbo palabas ang pinto. Pumasok ako sa dating kwarto ni mama dahil doon ko naririnig ang boses ng kapatid ko. Pero pagdating ko rito ay naaninag ko ang isang babaeng nakaupo sa kama. Naaaninag ko siya dahil sa kaunting liwanag na pumapasok sa bintana. Pero hindi ko makilala kung sino ang babae na to. Sino ka? Trespassing ang ginagawa mo? Umiiyak siya ng malakas. Nakakarindi at nakakatakot ang pagtangis niya. Hindi rin ako makagalaw sa kinatatayuan ko nito hanggang sa tumayo ang babae at may itinuturo to. Nangilabot ako dahil pagtingin ko sa tinuturo niya kabaong ang nakita ko. Gusto kong humakbang palayo pero naninigas sa takot ang mga paa ko. Halos hindi ako makahinga habang lumalapit ang kabaong sa pwesto ko. Gusto kong pumikit o kaya naman ibaling sa ibang paningin ko pero hindi ko magawa to. Ayoko sanang tignan ng nasa loob ng kabaong pero hindi sumusunod yung katawan ko hanggang sa tuluyan kong masilip ang laman nito. Nangilabot ako dahil walang laman ang kabaong. Takot na takot ako habang nakatingin sa kabaong. Gustuhin ko mang tumakbo ay hindi ko magawa. Hindi ko maibuka ang bibig ko. Kaya sa isip na lang ako nagdadasal. Paulit-ulit ako nagdadasal nito habang umiiyak ng malakas. Elena! Nanindig ang mga balahibo ko nang marinig ko ang boses na yan. Hindi ako maaaring magkamali. Alam kong kay mama ang boses na yon. Ang mas lalong nagpatakot sa akin ramdam kong nasa likod ko lang siya. Hinawakan niya ako sa pisngi at braso. Sobrang lamig na mga kamay niya na nagpadagdag sa pangingilabot ko. Mama? Hanggang sa wakas ay nakapagsalita na ako. Pero hindi pa rin ako makagalaw nito. Ramdam ko ang lamig na nanunuot sa buong katawan ko. Lalo na nang pumunta sa harap ko ang nilalang na nasa likuran ko. Nagtama ang paningin namin. Mas malinaw kong nakikita ang mukha niya. Mama? Tumulo ang mga luha ko nang makita ko si mama. Umiiyak siya habang nakatingin sa akin. Pero saglit lang ay biglang nag-iba yung aura niya. Unti-unting kumunot ang noo niya hanggang sa tumigas ang anyo niya at namula ang kanyang nandidilat na mga mata. Ayoko pang mamatay, Elena. Ang lungkot dito. Samahan mo ko, anak. Elena. Napailing ako nito habang umiiyak.
Lalong tumigas ang anyo ni Mama at nagsalubong ang mga kilay niya. Muli ay nakita ko kung paano siya magwala, kagaya ng dati niyang ginagawa nung nabubuhay pa siya para lang makuha ang gusto niya. Nagwala siya at itinumba ang kabaong. Pilit niya akong pinapapasok sa loob nito. Mama, tama na! Patay ka na! Para mo ng awa, manahimik ka na! Tigilan mo na kami! Hindi! Alam kong hindi mo ako matitiis, Alena. Mahal mo ako, hindi ba? Sumama ka sa akin o si Rani na lang ang kukunin ko! Hindi! Wala kang isasama na kahit sino sa amin! Manahimik ka na! Napalitan ng galit ang takot ko. Napuno ulit ako ng hinanakit dahil hanggang ngayon napatay na siya ay sarili pa rin niyang iniisip niya. Ate! Gising! Nananaginip ka! Hanggang naramdaman ko ang malakas na pagsampal sa pisngi ko, kaya napabalikwas ako ng bangon. Pagmulat ng mga mata ko ay si Rani ang nakita ko na nag-aalalang nakatingin sa akin. Panaginip lang pala yun, pero parang totoong nangyari. Ramdam na ramdam ko pa rin ng takot, kaya nanginginig at umiiyak akong yumakap kay Rani. Ano bang ginawa mo? Bakit dito ka sa kwarto ni Mama natulog? Binabangungot ang ate mo. Kumuha ka ng maiinom, Rani. Dito ko lang napansin si Tita Magda na nakatayo malapit sa pinto. Nagtataka din ako nito kung bakit nasa kwarto ko ni Mama at nakahiga sa kama niya. At suot ko pa rin ito ang uniforme ko sa trabaho. Kaya nagtataka ako kung bangungot nga lang ba talaga ang nangyari sa akin. Tita Magda? Si Mama? Ano na naman ang ginawa sa'yo ng mama mo? Hanggang sa panaginip ba? Hindi pa rin siya tumatahimik. Uminom ka muna ng tubig, ate. Panaginip lang yan. Ang panaginip ay kabaliktaran sa katotohanan, hindi ba? Buti na lang talaga may susi ako dito sa unit mo. Kanina pa kami kumakatok ni tita pero hindi ka nagbubukas. Yung pala binabangungot ka na rito. Sabi ko naman sa'yo, hindi nyo dapat inuwi ang abo ng mama nyo. Kahit sinong matanda pang tanungin nyo, hindi magugustuhan ang ginawa nyong hindi pagburol sa patay. Masyado kasi kayo nakikiuso. Tita Magda, huwag na po nyong stressin si ate. Kita nyong halos hindi na nga makapagsalita sa takot Ay nako, sinasabi ko sa'yo, Rani, ang paglalagay ng abo ng patay sa loob ng bahay ay parang namumuhay kayo na may kasamang bangkay. Hindi ba kayo nangingilabot? Santissima! Huwag po kayo mag-alala, tita. Nakakuha na po ako ng columbarium. Ilalagay na po namin doon ang abo ni Mama sa ika-40 days niya. Abay dapat lang, para manahimik na ang mama nyo. Bueno, papupuntahin ko rito yung katulong kong galing sa probinsya. Huwag na po, tsaka bakit niyo po papupuntahin dito? Para samahan ka. Baka kung ano pang mangyari sa'yo Isa pa, kung ililibing na nyo ang mama nyo, ay kailangan nyo magbasag ng pinggan at magbuhos ng tubig. Sa sinabing to ni tita, ay tuluyan akong nahimasmasan sa takot. Nang hihimasok na naman kasi siya at iginigiit ang mga pamanhiing pinaniniwalaan niya. Pinggan? Tita naman, mahal ang bili ko sa mga pinggan na yan tapos babasagin lang? Hindi ako nagbibiro, Alena. Mas mahal ang buhay ng tao kasi sa pinggan na yan. Oo na po, sige na, kayo na po ang masusunod, tita. Pero pwede ko bang malaman kung para saan ang pagbabasag ng pinggan? Kasabihan ng mga matatanda yon. Basta sa makalawa na ang 40 days ng mama nyo. Bukas na bukas din ay papupuntahin ko na yung makakasama mo rito. Sinamahan ako nila Rani at Tita Magda sa bahay ng gabing to. Kinabukasan, bago pa umalis si Tita Magda, ay sangkatutak na hambilin na naman ang ginawa nito sa akin. Huwag daw matigas ang ulo ko. Mas mabuti raw na makinig kaysa magsisi sa huli. Si Rani naman ay pigil ang tawa nito habang sinisermonan ako ni Tita Magda. Pagkaalis ni Tita Magda, ay hinarap ko naman si Rani. Ikaw talaga? Di ba sinabi ko sa'yo na ayaw ko makausap si Tita Magda? Talagang dinala mo pa siya rito? Ang dami na naman tuloy sinasabi. Sorry na. Ang kulit din naman kasi niya. Ayaw kong tantanan. At gusto ko raw niya makausap ng personal. Ay naku. Saka dapat nga magpasalamat ka kung hindi kami pumunta rito. Baka di ka na nagising no. Mawawalan pa ako ng batchoy na kapatid. Kawawa naman ako. Hoy, hindi ka nakakatawa. Kung buhay pa si Mama, isinumbong na kita. Wala na yung pagsusumbungan mo no. Kasabay ng biruan namin ay ang pagkislap ng nakabukas na ilaw. Naalala ko muli yung panaginip ko. Kaya napakapit ako kay Rani. Napaparaning ka na naman ate. Teka nga saglit at papalitan ko na yung bumbilya mo. Pundido lang yan kaya ganyan. Masyado ka namang naduduwag. Eh di ikaw na matapang. Huwag mo kasing takutin ang sarili mo. Nang buhay si Mama, hindi ka takot sa kanya. Ngayong patay na, saka ka matatakot.
Aba, malamang. Nambuhay siya. Hindi naman siya multo. Ewan ko sa'yo. Kay Tita Magda kita isusumbong makita mo. Dami mong alam. Dahil dyan, ikaw ngayon na magdadrive papuntang simbahan. Nagpasama ako sa kapatid ko na pumunta sa simbahan nito. Nagdasal ako at nagtirik ng kandila para naman mawala ang negatibong enerhiyang nakakapit sa akin. Si Rani naman ay naghintay na lang sa kotse matapos siya magdasal. Habang nakaluhod ako at nagdarasal ay may naramdaman na naman akong kakaiba sa likod ko. Maya-maya pa ay biglang may kumalabit sa akin. Napatigil ako sa pagdarasal at agad na lumingon. Isang matandang gusgusin ang bumungad sa akin. Humihingi ito ng pagkain dahil nagugutom na daw siya. Binigay ko ang biskwit sa bag ko at pagkatapos ay tumayo na ako para umalis. Nakakaisang hakbang pa lang ako nang marinig kong may nagsalita. Tinawag nito ang mismong pangalan ko. Nang lingunin ko ang matandang babae ay nakalayo naman na to sa akin. Pagtingin ko sa paligid, wala naman ng ibang taong malapit sa kinatatayuan ko. Kaya mabilis na lang ako naglakad palabas ng simbahan. Pinuntahan ko kagad si Rani sa pinagparadahan niya ng sasakyan. Tapos nakita akong nakatayo si Mama sa tabi ng kotse at parang tinatawag niya ako. Napapikit ako ng mariin ito at pagmulat ko ng mata ay wala na siya doon. Hindi ko tuloy alam kung namalikmata lang ba ako. Mabilis akong tumakbo at sumakay sa kotse. Nagulat pa nga si Rani sa akin ito. Ate, bakit namumutla ka? Parang may humahabol sa iyo ah. Rani, makinig ka. Sasamahan mo ako ngayon sa Cavite. Pupunta na tayo ngayon sa Columbarium. Ililibing na natin si Mama ngayon. Di ba bukas pang schedule natin? Pwede namang anytime kaya halika na. Mamaya ako na ipapaliwanag sa'yo. Bumalik kami sa bahay para kunin ang abo ni Mama. At pagkatapos ay nagpunta kami sa Cavite. Ang gusto ko lang mangyari nito ay mailibing si Mama para tigilan niya na ang panggagambala sa akin. Hindi ko na kasi kaya ang pananakot niya. Nang madala na namin sa Columbarium ang lalagyan ng abo ni Mama, ay dito na ako nakahinga ng maluwag. Siguro ay mali talaga na dinala namin siya sa bahay. Gusto ko kasi na parang kasama pa rin namin si Mama kahit wala na siya. Hindi ko naman nakalain na multo pala ang makakasama ko sa araw-araw. Nang magawa ko to, naisip ko na baka dito na ako patahimikin ni Mama at hindi niya na ako gagambalain pa. Simula kasi nung mamatay siya, palagi na akong balisa. Ate, bibili lang ako sa tindahan ng Yossi ha. Saglit lang ako. Sige, ako na ang bahala dito. Mag-iingat ka. Hinalikan ako ni Rani sa pisngi nito. Nagulat pa ako sa ginawa niya dahil hindi naman ang ginagawa ni Rani to simula na mag-asawa siya. Matapos niya akong halikan sa pisngi ay ang naman ni Mama ang hinalikan niya. Naluluha ako sa nakita akong paglalambing ng kapatid ko. Pero hindi na lang ako kumibo. Alam ko kasi na sobra din ang lungkot niya dahil nawala na ng tuluyan ng biological mother namin. Kitang-kita ko kung paano tumulo ang mga luha ni Rani. Iniiwas ko na lang ang tingin ko sa madamdaming tagpo na to. Nagkunwari akong busy sa pakikipag-usap sa maglalagay ng urn ni Mama sa Columbarium. Nang natapos ikabit ang lapida ni Mama, ay madilim na ang paligid at hindi pa rin nakakabalik si Rani. Kaya naghintay pa rin ako dito hanggang sa magring ang cellphone ko. Nakita ko si Tita Magda na tumatawag. Ayoko pa sanang sagutin to pero tiyak na sesermonan niya na naman ako kapag nagkita kami kinabukasan. Kaya sinagot ko na lang to. Nasaan ba yung kapatid mo? Nandito kami sa unit mo. Kasama ko na yung sinasabi ko magbabasag ng pinggan at magsasaboy ng tubig bukas pagkalibing ng mama nyo. Okay na po, tita. Nailibing na po namin si Mama. Ano ka mo? Diyos miyo kang bata ka! Ang usapan natin ay bukas pa ang libing. Bakit naman bigla mong pinalibing ang mama mo na hindi ka nagsasabi? Ang tigas ng ulo mong bata ka! Tita, hindi na kami mga bata. Pwede na naming pagdesisyonan yung mga ganitong bagay. Hindi mo naiintindihan, Alena. Sa loob ng 40 days, ang mga kaluluwa ng namatay ay nasa lupa pa. Ang sabi ng mga matatanda, kung hindi mo susundin ang mga pamanhiin tungkol sa patay, ay pwedeng kumuha ng buhay ang kaluluwa ng namatay sa mga naulila niya. Pwedeng ikaw o si Rani ang isasama ng mama niyo sa hukay niya. Tita, huwag mo naman akong takutin. Hindi kita tinatakot, Alena. Hindi mo na nga ibinuro lang mama mo. Hindi ka pa nagbasag ng pinggan o nagsaboy ng tubig bago mo siya ilibing. Gusto mo bang isa sa inyo ni Rani ang isama niya? Galit na galit si Tita Magda na mga oras na to. Ako naman ay parang paralisado sa pwesto ko. Naalala ko ang panaginip ko at ang banta ni Mama na isasama niya ako o kaya si Rani. Napagtagpi-tagpi ko ang lahat ng mga nangyari sa akin ng mga nakaraang araw. Sa sobrang takot ko ay patakbo kong lumabas ng Columbarium
para hanapin si Rani. Pero hindi ko siya makita nito. Kahit nasa pinakamalapit na tindahan, napaiyak na ako sa sobrang pag-aalala nito. Paulit-ulit kong naaalala ang sinabi ni Tita Magda at ang naging banta sa akin ni Mama sa panaginip ko. Pilit kong kinalma ang sarili ko nito at nagtanong na lang sa mga taong nandito. Wala din kasi si Rani sa sasakyan, kaya nag-aalala na ako. Dinescribe ko ang itsura ni Rani sa mga taong napagtanungan ko, pati na ang suot niyang damit. Isang lalaki ang nagsabi sa akin na baka si Rani daw yung nasagasaan kanina. Mabilis daw siyang itinakbo sa pinakamalapit na ospital. Nang mga oras na to, para akong sinakluban ng langit at lupa sa narinig ko. Nagpasama ako sa kanila kung paano makakarating sa malapit na ospital. Pagkarating ko rito, ay huli na ang lahat. Dineklarang dead on arrival ang kapatid kong si Rani dahil malaking truck daw ang nakabangga sa kanya. Ang sabi ng mga nakakita ay parang wala daw sa sarili ang kapatid ko habang tumatawid. Kahit anong busina raw sa kanya ay parang wala raw siyang naririnig. Nawalan daw ng brake ang driver ng truck, kaya nawalan siya ng kontrol sa manibela. Mama, bakit pati si Rani? Hindi mo ba kami mahal? Puro sarili mo na lang ba ang iniisip mo, ha? Bakit kailangan mong isama si Rani? Bakit? Hindi ko napigilang magwala nito habang umiiyak. Lahat ng hinanakit na hindi ko nailabas kay Mama noon ay biglang sumabog ng mga oras na to. Sobrang sakit na pagkatapos mawala ni Mama ay ang kapatid ko naman ang sumunod. Hindi ko akalain na huling halik na sa akin ni Rani yon. Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumayag na lumabas siya. Matapos to, ibinurol namin si Rani at hinayaan ko si Tita Magda na gawin ang gusto niya. Huli na ang lahat para sumunod pa sa pamanhiin. Sobrang sakit na mawalan ng taong masasandalan. Isang taong kahit kailan ay hindi ako iniwan. Kung maibabalik ko lang sana ang panahon. Pero hindi ako Diyos para gawin yon. Sobrang sama din ang loob ko nun kay Mama. Hindi ko matanggap na nagtagumpay na naman siyang makuha ang gusto niya. Pero kahit umiyak pa ako ng dugo nito, hindi na maibabalik pa ang buhay ng kapatid ko. Pero sisihin ko man si Mama, ay alam kong nasa akin din ang malaking pagkukulang. Hindi ako sumunod sa mga sinabi ni Tita Magda. Naging matigas ang ulo ko. Kaya kahit anong pagsisisi ko nito, ay huli na ang lahat. Kaya palaging sinasabi ko sa sarili ko na sana sumunod na lang ako sa mga pamanhiin na sinasabi ni Tita Magda. Baka siguro buhay pa si Rani hanggang ngayon. Kaya kung nasaan man si Rani ngayon, ay sana mapatawad niya ako. Sa mga makakapanood at makakarinig ng kwento kong to, hindi ko kayo hinihikayat na maniwala sa akin. Ang payo ko lang, kung hindi naman mabigat na gawin, ay sumunod na lang kayo sa mga payo ng mga matatanda. Mas mabuti na ang sumunod para walang pagsisihan sa huli. Wala namang masama sa pagsunod kaysa mahuli pa ang lahat. Dahil kahit kailan, ang pagsisisi ay hindi nangyayari sa simula. Palagi itong nasa hulihan. Kung kailan, wala ka nang magagawa pa para baguhin ang nangyari.